This video is all about yung pag-setup natin ng ating bagong Windows Gaming System Unit and yung ating pagbago ng ating mga desk setup. But before I do that, I just wanna say, yung thumbnail na nakita nyo sa video na to, hindi yung clickbait. Totoo yun. Feeling ko talaga nagsayang ako ng around 100k para sa system unit na to. And nakakayamang aminin, yan ay resulta ng katangahan. Ewan ko ba? Anyway, ganito yung nangyari dyan. So, may luma akong system unit. 2018 ko yung binili. And it was working fine until mga around November, December ng 2022. Nagsimula siya magka-blue screen, mag-hang, and yung mga, mga ganong klaseng problema. Binuksan naman natin siya, tinry natin kalikutin, tingnan natin yung RAM, etc. And unfortunately, ganun pa rin yung nangyayari. So, hindi ko siya nagamit ng matagal. May of this year, 2023, I decided, okay, bilhin na tayo ng PC. Kailangan natin ng bagong system unit, right? So, yan, bumili tayo ng bagong system unit. Now, out of curiosity, habang hinihintay kong ma-deliver yung bagong system unit, sabi ko, matingnan nga ulit itong luma akong system unit. Imposible naman na ganun-ganun lang siya masira. And true enough, no? Nung pag-check ko, may na-miss akong tingnan, which is yung CPU niya pala, tuyong-tuloy na yung thermal paste. And that's all that I needed to do. Apply new thermal paste and pasok na siya. Gumagana na siya ulit. So, in other words, kung nagawa ko yun mula umpisa pa lang, hindi ko kailangan itong system unit na to na around 100k pesos. So, yeah, nagsayang tayo ng 100k pesos para dito. But, anyway, nandyan na yan. Wala na tayong magagawa. Hindi ko na makancel yung order nun. So, i-set up na lang natin. No? May ko yun binili. Last week lang ng September ko to isa-set up. So, anyway, as I've said, nandyan na yan. I-set up na lang natin. So, yeah, let's do it! Alright, ito na yung resulta nung pagkalikot natin and pagbago natin ng ating desk setup. So, ano ba yung nangyari doon sa time-lapse na nakita ninyo? Ang ginawa natin, pinagpalit natin yung location ng ating gaming Windows setup and yung MacBook Pro setup natin. Dati yung gaming setup natin nasa side na to or nasa desk na to, nilipat natin siya dito. And yung MacBook Pro natin dati na setup nandito, nilipat natin dito sa kabila. So, yung mga nilipat natin dyan, obviously, yung mga monitors, pinagpalit natin. And then yung speaker, pinagpalit natin. Bakit ko nilipat dito yung gaming setup? It's because of the system unit, no, na bago. Yung size niya kasi, saka yung bigat, hindi na pasok dito sa lamesa na to. Nandito sa ilalim yung dati nating system unit. Hindi kasya yung bago nating system unit dyan. So, no choice, kailangan ko siyang ilagay sa ibabaw ng desk. And after careful planning, naisip ko na dito siya maswak na gamitin or ilagay. So, kaya ganyan yung naging itsura ng setup natin dyan. So, now let's talk about yung details of each desk. Dito muna tayo sa Windows Gaming setup natin. So, simulan natin dito sa system unit natin. So, yung specs nito is AMD Ryzen 5 7600 series. Then, may RTX na 4070 Ti. 32 gigs yung RAM niya. Then, 1TB na SSD. And then, 2TB na hard disk drive. Now, if you want to know more about yung specifics ng specs nito, I will have that in the description of this video. Then, we have here our dual monitors. So, quad monitor to pareho. This one is 144Hz and then this one is 95Hz. As you can see, yung orientation nito is portrait. Ito is landscape. So, dito tayo mainly naglalaro. And then, dito kapag may mga iba pa tayong gustong makita, let's say, even kapag nag-stream, nakikita natin mga chat or whatever, nandito sa kabilang screen. Then, we have here our Stream Deck para sa mga macro keys and also kapag nag-i-stream and even pag minsan kapag may mga edit ng video tayo ginagawa dito, nagagamit din natin yan.
Then our wireless na mouse and keyboard. As you can see, we try to make this as neat as we can. So walang masyadong wires kayo nakikita. And then we have our mic here. Our Shure MV7 is here just in case kailangan natin ng mic. Then we have our lights. So meron tayong dalawang lights dito. One on this side and then there's another one on this side. Hindi mo nakikita but you can see. Di ba nakikita nyo sa kamay ko na medyo parang maliwanag kasi may isa pa tayong ilaw dyan para maganda yung tama ng ilaw. Then we have our Sony ZV-1 there na ginagamit nating webcam. Nakakonect yan sa PC natin using a capture card na Camlink 4K. Then we have this light, no, na nasa monitor natin para lang maganda yung tama ng ilaw dito sa keyboard natin. And also kapag patay lahat ng ilaw, mas maganda na may ganito na, alam mo yun, mas maganda yung tama nga ng ilaw dito sa ating keyboard and mouse and dito sa desk part na harap ng monitor mismo. Then we have a Google Home Mini on this side as you can see from here. And then sa side na yon meron tayong binili tayong clamp na parang lalagyan para lang mas hindi masyadong cluttered lalo dito. Kasi minsan nagiging cluttered tong desk dahil ang daming mga abubot na kung ano-ano. So nilagay natin yon para doon na lang natin ilalagay mga abubot and we can maintain itong malinis na to na desk, no? And then meron na tayo ditong faux leather na desk mat, no? So yeah, that's it. And then this desk is not moving or not standing. So static lang to dito. But most of the time naman okay lang yan na hindi to standing. So yeah, that's the setup here. And as you can see, ito yung setup natin na pang gaming, mas pang streaming, and also now siguro mas pang video. Yung pang-record na rin natin ng ibang mga YouTube videos natin na kailangan natin ng Windows PC. Alright, lipat naman tayo dito sa desk na to. This is supposed to be just our MacBook Pro setup, but since may mga iba pang computers na nakakonect dito, I just wanna call it our workstation or our productivity setup. So para saan ba tong desk na to? So yung kabilang desk, more on gaming, more on streaming. Ito naman is more on video editing. Masanay na kasi ako ngayon nag-e-edit sa Mac for some reason. And also, let's just say, pagka gusto natin mag-record ng music, minsan, mag-cover ng kanta sa gitara, dito natin kinoconnect yun sa Mac natin. And then at the same time, kung gusto natin mag-work, dito rin natin yung ginagawa. And yung luma nating gaming system unit, para hindi lang masayang, nakakonect pa rin dito. So may tatlong nakakonect. MacBook Pro, yung Windows laptop, and yung lumang gaming system unit natin ng Windows. Now, as you can see, we just have one monitor here. So this is a 4K LG na USB-C monitor and marami siyang inputs. All we need to do para ma-access lang yung iba, no, is we just need to change yung input. So for example now, lilipat lang natin to sa USB-C, then ma-access na natin yung ating Windows na laptop. Dito, i-display niya na, ayan, nakita nyo, this is yun dun sa Windows na laptop natin. Now, you can also, let's go to dun naman sa kabila, no, dun sa ating gaming PC. So, nakalagay yan sa HDMI 1. So, ililipat ko lang ng input dito sa monitor and then, mag-show up na yung Windows, yung Windows gaming system natin. So, there you go, as you can see. Now, if you're gonna ask, paano naman yung keyboard and mouse? Yung keyboard and mouse natin, parang Bluetooth, pwede siya i-connect both sa up to 3 devices. So, we just need to switch yung source and then, makokontrol na natin yung nasa screen. So, for example, this one is, yan, nakaset up sa ating 2, as you can see. Ay, nakakontrol natin siya. And then, there you go, gagana na rin yung ating keyboard para dyan. Right, so what else can we see here dito sa setup na to? So, meron tayong mic, just in case kailangan din natin ng mic sa side na to. Then, we have our Bluetooth speaker here. So, this is actually a Bluetooth speaker na nakakonect sa lahat ng tatlong computer dito. And also, nakakonect din yan dun sa Windows na setup natin sa kabilang desk. So, just in case kailangan natin ng malakas na sound doon, pwede pa rin nating ipatugtog dito sa Bluetooth na speakers na to, no? Then we also have our Stream Deck. So may Stream Deck tayo sa both desk. Then meron tayong CalDigit dito na para dito sa ating MacBook Pro para lang mas dumami yung ports
na pwede natin gamitin sa kanya. Then, meron tayo dito yung pang-charge. So, may charger dito. So, kung kailangan natin i-charge yung mga phone natin, mga devices, meron tayo ditong multiple port na charger. And, dito, may Apple HomePod Mini. So, sa kabila is Google Home na Mini. This one is Apple HomePod Mini. Alright? And then, meron lang tayong lighting doon, no? Just in case, para lang medyo mas maganda yung tama ng ilaw, yung dating ng ilaw. And also, meron din tayo ditong ilaw na katulad ng sa kabila, yung nasa monitor din, no? Again, para lang maganda yung tama ng ilaw dito sa mouse and keyboard natin, lalo na kapag patay lahat ng ilaw, yan lang yung nakabukas. So, solid na solid yan, no? Then, we just have this simple na parang mat here para sa keyboard and mouse natin. Now, the last thing about this desk is it's a standing desk. So, yeah, if you just want to work ng nakatayo, so pwede nating i-lift itong desk or yeah, ganyan siya. And yeah, tatayo lang tayo and we can do it. So now, hindi na ako makikita sa screen. Pero yeah, we can do it like this. Just in case pagod na tayong umupo. So yeah, tatayo lang tayo. Para na rin sa ergonomics, no? Para hindi masyadong sumakit yung likod natin. So yeah, that's it, no? When it comes to this desk. And then lastly, yeah, we're just using this Omega na Secretlab na gaming chair. Itong gaming chair na to actually medyo matagal na rin to. Hindi to bago. I got this around 2018. Actually, halos kasabay nung dati kong system unit. And in fact, when I got this, medyo hindi maganda yung leather dati ng Secretlab. So, itong gamit natin na backrest at saka itong seat mismo na pinalitan na natin to last year. Sa Secretlab din naman mismo galing yung replacement. We just have to pay you know, some amount. Nag-part pa rin tayo ng warranty program nila at that time because they know na medyo hindi maganda talaga yung quality ng leather na ginagamit ng seat nila dati. So they had that warranty program, so we were able to avail that. Kaya ito ngayon, thankfully ito namang bagong binigay nila is hindi naman ganong madaling masira, matibay pa rin, hindi pa rin nagpipeel off yung parang leather niya. Alright, so that's it. That's our video about our desk setup and about that system unit na hindi naman natin talaga kailangan. So, but anyway, sana nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And more importantly, sana nakapagbigay tayo ng ideas or nakapag-share tayo ng mga ideas on how you could set up your desk. Alright, so if you have any questions, just please let me know in the comment section below and I'll try to answer them as much as I can. Alright, so tapusin natin yung video. Maraming salamat sa inyong panonood. I'll see you in the next one. Peace out!